nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting na ang any branches of civil government. Si Dato adlaw sa kasi Baim Panti na the multiple complaints had already been filed before the prosecutor office. Once na ma-resolve na nila yan at na-file na an information doon sa korte, once na may probable cause, I'm sure na ang musunod niya na mugawas is ang mga warrant of arrest against doon sa mga na-filean doon sa complaints. Surprise niyo, Tim. May pakita sa yung surprise, ha? Surprise! Okay, so may isinagawang press conference sa HIPI at PNP Provincial Director courtesy sa RPN sa isinagawang press conference. Nagreklamo na ngayon si Dato Adlaw dahil napalibutan daw umano sila sa PNP at mahirapan sila sa paglabas sa kanilang tinitirahan ngayon na lugar, no? Dahil yung nagbili umano ng tubig, hinuli. So may hinuli ng PNP. Sa isinagawang press conference, hinintay ngayon ng PNP ang paglabas ng warrant of arrest kung ito'y mapunta na sa korte ang mga kasong isinampa laban sa mga leaders at kasama. At ito'y tatalakayin natin. Ang iba, nagsiuwian na. Taga Davao de Oro ang iba. Ang iba'y sumuko sa PNP. At merong nahuli. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. Ay, takaw. RPN, Oh, grabe talaga itong reyna-reyna nila na magbanta. Di po ba? Grabe. Yung mga lumabas sa kaniyang bunganga. Kaya matapang noon, na natin ipinakita, abay, nagbantang babaha. Iba ang bumaha, luha. Ayun, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. RPN, and 72 hours. So, sino bang di makatawag ng tatay niyan sa patong-patong na kaso? Oh? Ito ang mga kaso batay sinalabas sa local media. Ito, malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC resolution number 11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, cyber dahil yung mayor mismo, grabe, sabi nitong Reyna, no, grabe ang libelous talaga, napahayag yun. Multiple violation of cyber crime law at iba pa, posible madagdagan pa ito. Now, ang nagsagawa ng live si Dato Adlaw daw. At akala ko ba walang kapangyarihan ang gobyerno dahil may sarili silang gobyerno. Nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito. Ania si Dato Adlaw nagalive tungod sa mga discrimination.
Tungod sa mga discrimination nga ang pulis nagdakop sa among kauban nga diin wala kini insakto nga legality, walay Nagresponde, humingi ng tulong ang barangay sa PNP dahil nagsagawa sila ng sariling checkpoint nila. Kaya nagpunta talaga ang PNP. At grabe, yung sinigawa ni Dato Adlaw na sa Cebuano pa, makulob ang inyong kaldero. So, tuloy natin. warrant of arrest, no? So, reklamo niya yung mga miyembro daw umano niya na ang miyembro hinuli daw umanong walang warrant of arrest. Paano ngayon kung sa kanilang live sinasabi nila kahit Supreme Court walang kapangyarihan sa kanila? Ngayon, patong-patong ng kaso, ano ngayon? No? At di sila basta-basta makalabas diyan dahil reklamo niya. Napalibutan umano sila ng PNP. Pinalibutan sila ng PNP. Alam niyo naman, sa live nila, may schedule sila na magpadlak na naman. Kaya nakilala itong si Dato Adlaw, tinatawag nilang Buy Padlak. Yung iba naman, Senior Padlak. So, aniya kami nag-live karon, mahal na Pangulo, nga ang hinungdan ni ani tungod kay wala sila mo subay sa legality, wala sila mo comply sa prior and informed consent. Yan, ang problema, hindi sila kaanib sa indigenous people, no? Ayon sa mga lideres. So, nag-claim lang sila. Ibig sabihin, hirap kung nag-imagine lang sila at naniniwala sa sariling imagination. Sa colonial sa ancestralan, maunay nga hitabo ang mga pamadlak nga karon nga ilaming gisirkuluhan diri ang mga pulis nga wala. So, pinaliwanag niya bakit nangyari daw yung mga pagsarado sa mga establishment dahil hindi sumunod umano sa batas nila. Sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay So ang mga pulis daw umano walang rights at illegal intervention pa ang binanggit ni Dato Adlaw. Stingrang ini branches of civil government. Pero alias Dato Adlaw ito siya. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 371, Ipralo of 1997, Divine Customary Law, na andita sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa. O sana nawagan ako sa mahal na... Para daw sa kapayapaan at pag-iisa. Pero yung ginawa nila, yun po ba'y para sa kapayapaan at para sa pagkakaisa? Yung live, yung pahayag, yung video niya na sa loob ng 72 oras, babaha ang luha. Di na natin banggitin yung anong babaha dahil violation yun. Pangulo nga hinaot punta nga makaabot kini. So nanawagan siya na itong live niya kay Pangulong Bongbong. Akala ko ba walang authority na si Pangulong Bongbong sa kanila dahil kahit nga yung pera, idineklara na nila na yung pera daw, idineklara na nila na pinalitan na hindi lang pera ng ating bansa, kundi sa buong mundo pa. Hindi mo nining takla nga wala na kami makalihok diri tungod kay. So nagreklamo siya, dapat makarating kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi na sila nakakilos doon sa kanilang tinitirahan. Ilang ibantayan ang among mga kauban diri nga mga dahil may mga pulis na nakabantay sa kanila, lalo na sa mga diplomat nila. Ang kanilang, may nakita ako na motorsingle nila, iba din ang plate number, nakalagay diplomat. Abay, may sariling gobyerno na talaga sila. Diplomat nga ilang pandakpon kung makagawas, no? Yung mga diplomat daw, hoholihin pag ito'y lalabas. So, ang among kauban nga nagpalit ng tubig, gidakop nga walay legal, walay... kasama nila na bumibili ng tubig, hinuli. Hinuli na walang legal. Warrant of arrest, no? Walang warrant of arrest. Akala ko ba, di na sila maniniwala ng warrant of arrest. Dahil may sarili silang authority. Asan ngayon ang
paulit-ulit niyang sinabi na delikado kayo sa apat na elemento na kinikilala nilang Diyos. Ano yung apat na elemento? Yung tubig, apoy, hangin, at lupa. At yun ang sinabi ng kanilang reyna, iyon umano ang Diyos nila. So inautol tayo. Hanapin natin yung sabi ng reyna nila, ha? Na yun daw ang Diyos nila. Hangin. Kaya yun ang pantakot kasi nila, no? Na Diyos nila, may kapangyarihan daw itong si Dato Adlaw na mag-control sa hangin, tubig, apoy, lupa. Yung apat na elemento. Ba't kayo? Lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. Tubig, lupa, apoy, hangin. Noong unang panahon, payapang namumuhay ng magkasama ang apat na nasyon. Pero nagbagong lahat ng lumusob ang Fire Nation. So, di lang pala may bagong gobyerno sila. May bagong Diyos sila. At ang mga Diyos nila ay hangin, apoy, lupa, tubig, at ito daw si Dato Adlaw ang may kapangyarihan na mag-control sa, ibig sabihin, kung Diyos nila yan, pagkatapos, siya ang may kapangyarihang mag-control, mas makapangyarihan pa siya sa Diyos nila. Itong si Dato Adlaw. Dahil may kapangyarihan siya mag-control sa hangin, tubig, apoy, at lupa. Tuloy natin ang kanyang panawagan sa presidente. Ang mahal na Pangulo, imo kining maaksyonan aron nga dili mo kaila pangkagubot sa Surigao del Norte. So nanawagan siya sa mga di makaunawa ng Cebuano na dapat umano magawa ng aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos para di lalaganap ang kinatatakutan diyan sa Surigao. O kaya nga, pinalibutan na kayo ng PNP dahil matagal na kayong pabalik-balik. Sabi ni Ronela Osia, si Avatar yan, karton na napanood nila yan. Ganon ba? Avatar, hangin, lupa, apoy. Okay, tuloy natin. No. Kay dili na maayo kining ilang gibuhat, wala na mainsakto, dili na insakto ang ilang proseso. So, di na tama umano ang ginawa ng PNP. Di na tama ang proseso. So palagay nyo, yung pag-live ninyo at pagbabanta ninyo na 72 oras lang. Isang malaking pananakot yan. Sa Surigao City, sa mga naninirahan diyan, lalo na mga armado sila, dala nila yung mga matataas na itak. Okay, tuloy natin. O tungod kay nan-react sila sa maong panghitabo nga wala nila masabti kini. Tungod so nag-react daw umano ang PNP sa mga pangyayari na hindi nila naunawaan. Imagine, itong grupo lang na ito na gumagawa ng pagsarado sa mga establishmento, sila lang ang nakaunawa sa kanilang ginagawa. No? Itong grupong Avatar na ito, tuloy natin. kay ang atong batas karon nga ngayon pagasundon is divine customary law nga ngayon. So yung batas umano, paano ngayon? Patong-patong na ang kaso laban sa inyo. Kundi ninyo sasagutin yung bawat kaso na yan, abay, delikado talaga. Dahil siguradong lalabas ang warrant of arrest para sa inyo. Dami yun. Sobra sa 10 kaso. Tuloy natin. Mapractice sa uban nga kani atong gi-implement nga para kini kanatong tanan nga yun, ini-implementa daw umano niya yung batas na yan at ang batas na yan ay para sa lahat. Paano magiging para sa lahat? Sabi ng mga legitimate dato nga na nagpahayag, di kayo kaanib ng indigenous people sa Caraga region. Wala kayo sa talaan. Kaya mahirap kung mag-imagine lang talaga kayo. Tuloy natin. maalis kita sa tunglo, no? Maalis ta sa tunglo at
Ganun pa man. So, mawala daw umano sa sumpa, curses, o occultism, may kapangyarihan sa pagpalaganap ng curses. At itong ginawa nila, mas grabe pa ito sa curses. Di ba? Yung pagsasarado ng mga iba't ibang establishmento diyan sa Surigao. Sa sumpa. Dahil sa batas, ito po, maalis po tayo sa tunglo. Kaya sana po na makarating po ito sa Dahil sa batas na ginawa nila, maalis daw umano sa sumpa. mahal na dating presidente, no, na kailangan in 72 hours, si Dato Adlaw, na order po na makalabas ang kasamaan namin. So sa panawagan niya sa presidente, may order pa siya sa presidente. Ang order niya, within 72 hours, dapat makalabas na umano yung mga diplomat niya na nahuli. Na hinuli po nila ng walang proseso, hindi legal ang proseso po nila. Kaya tinatawagan ko po ang lahat ng mga sundalo infantry nga angayan nga makasuporta na mo diri karon. Nanawagan pa siya sa infantry ng sundalo. Bakit? Miyembro ba kayo sa sundalo, infantry? No, kahit pa miyembro kayo, walang susuporta sa ginagawa ninyo. Kaya dapat yung gawing hakbang ang harapin yung kaso. Okay, so tuloy natin. Imagine, mismo presidente, nag-order siya, si Dato Adlaw nag-order na dapat ilabas yan within 72 hours. Okay, tuloy natin. Tungod kay dili namo gusto ang pagbantay sa mga kapulisan, among gihangyo ang mga kasundaluan nga magbantay namo diri para sa manifestation sa Kalinaw. Sumunod din siya kay Pastor Kibuloy. Di ba? Ayaw ni Pastor Kibuloy yung mga sundalo. Pero okay siya sa NBI. Pero mas ayaw ni Pastor Kibuloy yung PNP. Okay siya sa NBI, pero mas okay siya sa mga sundalo. So ginaya niya si Pastor Kibuloy. Di usa daghang salamat hinaut unta nga sa gamay mensahe ni Dato Adlaw nga moabot kini sa mahal nga pangulo aron nga kini maaksyonan dayon kining maong mga lakang sa atong mga kapulisan nga walay saktong mensahe, walay saktong proseso. Ako, ang mga pulis walang tamang mensahe daw. Ang mga pulis ayon wala pa binago niya, walang tamang proseso daw. Ano skala nyo? Yung ginawa ninyo, yung pagbabanta ninyo, nababahaang sa loob ng nasa tamang proseso ba yun? Yung pinasok ninyo ang mga sari-sari store, yung mga iba pang establishmento para pilitang isarado, nasa tamang proseso? Para sa inyo. Kaya nga, nagkaganon kayo ngayon. Dahil, resulta lang yan sa sarili ninyong interpretasyon. Okay, dito tayo sa press conference sa HIPI at kasama na si Police Colonel Dablo, no? Si Dato Adlaw sa kasi Baim Panti, still na dyan sa compound nila sa Purok 5 Barangay Sabang, Surigao City. So, nasa Barangay Sabang, Surigao City. Yon ang sinabi ng Barangay Kapitan. Na matagal nang tinik sa kanilang barangay. At hindi lang sa kanilang barangay, kundi pati na sa syudad mismo. Kana ng mga kanila, sinabi ko na sa inyo kanina, the multiple complaints had already been filed before the prosecutor office. So, wala kong katungod na mandaran ang prosecutor nato na i-resolve nila as soon as possible kana na preliminary investigation about dun sa mga criminal complaints na na-file. But once na ma-resolve na nila yan at na-file na an information dun sa korte, once na may probable cause, I'm sure na ang musunod niya na mugawas is ang mga warrant of arrest against dun sa mga napailan dun sa complaints. And kana na mga tag-ingon nila, nganong dili pa na-irit, kana na compound, mga kapatid, you are... paliwanag sa HIPI dahil meron ding mga nagpahayag kasi bakit di umano lulusobid agad ng PNP ang compound nila ni Adlaw. Kaya ito ang paliwanag ng HIPI. Attorney din itong HIPI para sa narinig ko sa isang PNP. Attorney din umano itong HIPI na to. You are going beyond the rules of law.
I am not kind, o hindi ako yung anak kapareho na officer na diktahan mo, nasabihan mo sa ako na i-read ka na compound without any legal basis. Hindi ako yung anak ka-reckless. So you wait because we are not sleeping sa trabaho na mo bilang police officer. Tanan din na tagbo. Sandali muna, may nabasa ako dito si Aaron Ilan. Ikaw puli ni Noli Di Castro Talibong? Tig news nakakaroon? Di mo alam na officer ako sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, KBP, sa Osamis Chapter, at matagal ako sa media, Catholic Media Network, at sa CBCP News. Di mo yan alam? At least may alam ka na ngayon. Buhat namo is in accordance with the rules of law because dili namo gusto makitaan ng technicalities, especially pag Sandali lang. Para kay Noli. Noli, kaanib ka ba ni Adlaw? Sultan Adlaw? Baka Sultan bituin ka ngayon. Okay. abot sa mga legal action. Thank you. Additional ay Chief of Police. Upon assessing the area, na-confirm po sa mga nag-surrender sa ato, dagan, minors, mga babae na magpamilya na nadito sa compound. So, we are planning na in case na we will implement the warrants, what shall we do? Na walay madamay. So, priority na mo ang kapakanan sa mga minor o kababaihan. Sa ato ang mga katulad ingon nga nung dili na lusubon, sama sa gingon sa atong Chief of Police, we follow the rule of law. Kung kami abot din ng sulungon, mura na po sila. Sa mga di nakaunawa, may mga nagreklamo kasi na sinabing bakit daw di agad nilusob, no? Di agad nilusob. At itong usaping ito, Noli, isang grupong tinatawag na religious group na walang pagkakaiba kay Kibuloy at kay Senior Aguila na gumagamit sa Diyos para sa kanilang sariling batas. At ito ay sagawa ng problema doon sa Surigao. Ora na po sila na dili nagakuha sa balaod. So, we will abide by the due process sa kuan. Nakasala sila, pa-experience sila. Sabi ni Colonel Dablo na kung lulusobin agad yung teritoryo nila ni Dato Adlaw, wala na umano silang pagkakaiba, kaya inintay talaga ang proseso, no? Proseso, lalo na yung paglabas sa arrest warrant. Mabot ang panahon na ito, matagaan makuha sila ang warrant. So, gesture lang na ako sa katauhan sa Surigao City na this incident will never happen again. Ang ilang compound na contain, since the incident, contained na ang area. That's why nagkaroon na lang nag-surrender ay ikuha sa katauhan because moving in and moving out sa area is being monitored 24 hours. Lahat ng activities sa ilang area monitored. That's why na-sensationalize lang sa social media. Actually, after the incident, wala na may naitabo because they are contained. So, sa di makaunawa ng Cebuano, matapos yung nagiging viral sa social media, wala nang nangyari pang pagsarado sa mga establishmento dahil napalibutan na sila ng PNP. 20 minutes sa pag-ano nila, na-contained na sila sa area. Nandahan na dito ang mga police. Naano lang talaga sa social media because of their kabalo na karon. But katong ginapangkuha nila sa social media, they also face the consequence. Dagang balaod nilang na violate. That's why we ask the assistance of the Regional Anti-Crime Unit, pupunta din dito to preserve yung mga content ng mga media. Ng mga mga vlog.
Mula na ma'am na Oh, grabe talaga yung mga pahayag mismo sa kanilang reyna, di ba ba? Grabe yun. Lalo na yung pinangalanan niya yung mayor, grabe yun, libelos talaga yun. Oh, tuloy natin. ano lang ako sa katawan sa Surigao. Yung pagpangalan niya sa mayor, di na lang natin i-reply dito dahil pwede tayong masali sa kaso. Yun po ang seminar namin sa kapisanan ng mga broadcasters noon, lalo na matagal akong na-assign sa PNP Blatter. Halimbawa, yung pinahiya sa publiko, i-blatter yan sa PNP. At may na-assign kasi na media na magbasa sa police blatter. Kung ano ang sinabi sa nagpahiya niya sa publiko, nakasulat yan sa blatter. At kung binasa yan ng media na pinahiya siya sa ganitong pahayag, ay damay ang media. Ayon sa seminar namin. No? Kaya grabe ang pagtawag niya sa mayor. No? Grabe talaga. Tuloy natin. Ano lang na to ang through peaceful means lang una ang pumuhaton, magulat sa sa pag-implement na sa warrant because ako nga naingon na dili na mo gusto na may mga collateral damages during dahil una alang naman lulusubin ng PNP na wala silang search warrant, no? Search warrant dapat nakalagay anong hinahanap nila, saan inilagay yan. Isa na yung mga matatalim na dala nilang itak. Pero kailangan talaga ang warrant of arrest dahil naisampa na ang kaso. So, 'yun ang abangan natin, no? Ang paglabas sa warrant of arrest at siniguro ng PNP ngayon na di basta-basta makatakas itong mga leader na ito. Okay. So, may mga nakulong na pinuntahan sa ilang mga kasama. May kaso ko no? Pangutan ko sa inyo, gikasa sa iya. Dili sila masulti. Papiyansahon ng 7,000. Pero okay naman noon siya dito. Kaya yatiman man siya. Yatiman noon ng mga kaiban. Mga pulis. Pagligo lang yan. Kaya pagsuway nila ako. Dili ka mo pwede nila interviewon. May mga miyembro nila na gusto nang mag-uwian, taga Davao de Oro daw umano ito, gusto mag-uwian. So, nilapitan nito isang babae na huwag kayong magpa-interview sa mga pulis. Dili pwede na sila mag-interview na rin. Dili. Gusto na mo ulit sila. Di daw pwedeng ma-interview. So, sabi ng pulis, etong si Manong gusto nang uuwi sa kanila. Muli sila. Unya karon. So sabi ng pulis, ba't di niyo tulungan na makauwi? Etong gusto nang umuwi. Sige na, wala may katungod mo kuan sa amo wala daw umanong kapangyarihan ang mga pulis para sa kanila. Sige na. Ito na mo. Sige na. Ay langan-langan sige na kay wala na naputaron. Yung mga gustong uuwi, sige, magmadali ka na kayo. Abangan nato ni makauli sila. Tulungan natin na makauwi sila sa kanila. Pag-abot sa panahon madisgrasya na ako. Dili sala mo man ang So pag darating ang panahon, kung sakaling madisgrasya sila, malaking kasalanan ito, madam. tungod na mo na. So anong kasalanan na kanilang karapatan umano ito? Katungod mo na nila, gawas na. So yun, nagpaliwanag ang mga pulis dito na karapatan nila na lalabas at uuwi na sila. Lagi. Pero nga nang inyo pamanggikuan, nga manguli naman sila. Dili, kay Yan, confrontation ng miyembro nila ni Adlaw at sa gustong umuwi. At ito na interview talaga, yung gustong umuwi, taga Davao de Oro sila. Uli kami, okay, ako ng pamilya sa
So, uwi talaga umano sila dahil yung mga pamilya nila umiiyak na. So, kasi wala na bisa yung buhat Oo, so sila mismo, di nila alam kung ano daw ang kanilang gagawin sa area dyan, sa Surigao. So, kung sa may unya, pila mo ko gusto na mo ulit? Kupatay ko mo sir, So may motor sila, gusto na sila uuwi. sa ato pa sir, sa inyong pag-ari diri sa Surigao. Asa ka ulit sir to? Rimay sa Davao Euro. Davao ka sa imong pag-ari sa pila mo taga Davao sir. Parang pag may kanang siyam na pag So, wala mo magtuo ngayon ni tabo. Siyam ang gustong uuwi na. No, siyam sila gustong uuwi. Di nila alam talaga na ito ang mangyari sa pagdating nila diyan sa Surigao. Kisa man ginagagan niyo sir nga pang alim mo diri sa Surigao. So, di talaga nila alam na yun pala ang mangyayari. Mga pong kauban nila po nila So, inimbita sila na sasali sa kanilang kasama. Dili si Dato Adlaw. wala mo din na nagpunta pero mo doon. Wala nang ikaw pa naman mo. Sila? Kanina ka motor. Kanina patawag mo. So mga Surigao ron, hindi kita kuman sa barangay sa bang kundi naibutang ang ano na gusto na muli. Unikad kay siguro wala na kasamot sa ilang sitwasyon diri. Sir, mayong ukto. Saman, muli na mo? Bila mo kubok, sir? So, mayroon ng mga nagsiuwian. Mabuti ito sila. Makauwi, no? Yung iba, nasa kulungan. May nakulong na talaga. At yung iba, siguradong sa kulungan din ang pasok dahil hinihintay na lang ang warrant of arrest sa kanila. So, yon. Kaya bago kayo aanib sa grupo, lalo na ang kinikilalang Diyos ay parang avatar. Bakit parang avatar? Di po ba ang Diyos nila ay hangin? Ano, hanapin natin ha? Hangin, apoy, tubig, at lupa. O, di avatar. Dapat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na boy, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. Tubig. Lupa. Apoy. Oh, yeah. So, nagsasiuwian na. Tinalikuran na nila ang kanilang Diyos yan na hangin, lupa, tubig, apoy. Kung maalala ninyo, yon ang claim ni Dato, anong tawag diyan? Fallen angels, no? Hangin, lupa, may kapangyarihan ang fallen angels pag-control nito mga elemento. Kaya nga, meron tayong ritual sa Katoliko na deliverance. Lalo na, exorcise yung tubig. Kaya magiging holy and exorcise water, no? Dahil pwedeng kakapit ang mga demonyo sa ganon. Na, kung maalala ninyo, sino ang Diyos ng mga kulto? Unang Korinto 10:20. Walang iba, ang demonyo. Kaya ulitin ko mga kapatid, huwag agad-agad maniniwala tulad sa grupong ito. Ang napakahirap pag sila mismo'y naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Imagine, kung ang Diyos nila, hangin, lupa, apoy, tubig. Kung iyon ang Diyos nila, yun naman ang sinabi ni Reyna. Pagkatapos, itong Dato Adlaw, may kapangyarihang mag-control nitong apat na elemento, ibig sabihin, mas Diyos siya kumpara nitong apat na elemento na ito dahil siya may kapangyarihan daw. Pero, yun lang. Resulta lang sa sariling imagination. At mahirap na pag maniniwala sa sariling imagination. Abangan ang susunod na kabanata dito. Ano ang resulta? Paglabas na sa warrant of arrest sa korte laban sa grupong ito.
Makatakas kaya sila? Nagreklamo na si Adlaw dahil di na basta-basta sila nakakilos umano, napalibutan na sila. Bakit napalibutan? Natural. Sinabi niya ang schedule kung saan isasagawa nila yung pagsarado. O kaya, para di sila magsagawa ng pagsarado, yon, napalibutan na sila habang hinihintay ang warrant of arrest laban sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Happy Fiesta diyan sa Panay Clarin. Bye-bye. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.